Marhay na aldaw na Sabado po sa Indugabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog sa Home Radio 95.1. Welcome sa programang Abogado Juan at your service. Marhay na aldaw po sa Indugabos. Aldaw na naman po ng Sabado, kaya may ribanan po kita po na alas 10 hasta alas 11 ng pagkaaga. Digdi po sa Home Radio Naga, as in live po kita nadadalan sa FB page kan Abogado Juan. Ngunyan pong aldaw na Sabado, bago po mag-abot ang bulan ng Disyembre, pinagmaray po kan sa tuyang programa na mag-introducer ng innovation para maging mas lively, mas interesante sa tuya pong programa for your listening pleasure. Kaya pinagmaray po na unya na aldaw, unya na aldaw na ini, may makakaibanan po kita. Magiging ka-partner, ka-tandem, digdi po sa programang Abogado Juan at your service. Ikadua, sarap po importanteng mangyayari ngunyan, iyo po an announcement kan official winner, kan magiging official jingle kan Abogado Juan at your service. Kaya din po kita magbutas, ibanan po kita, kaya ibanan at yan ang sakuyang kapartner na mabibisto po nito ara at yan. Hindi po si Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libest Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Ringolado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Abogado Juan at your service. My name is Mady Maano and I'm a radio personality at 97.5 Bangon OK FM. Wow! Excited ako na thankful na sa kadakol-dakol na pwedeng ma-invite. Ako ang na-invite bilang maging part kang programa ni Attorney John Bongat ang
abogado ni Juan at your service. So I'm so excited. Di ko na-expect na makakatrabaho ko and makakaibanan ko sa sarong show si Attorney John Bongat. So thankful ako and thank you so much sa pagtiwala, and of course ako excited ako sa sasakuyang manunoodaan, excited ako sa sasakuyang magkakaararaman, excited akong maghapot kay Attorney John. Arog kang, I'm sure, si ibang mga tao makaka-relate duman sa mga sakuyang ihahapon. So excited ako and thankful ako dahil ako magiging part kang program, kang show ni Attorney John Bongat, ang abogado ni Juan at your service. Abogado ko yan, abogado ka papaan, abogado natin yan, abogado man. Welcome po kita sa programang Abogado Juan at your service. Ini po si Abogado Juan. Sino po kang sinabi ko kasbago, igwa po kitang magiging katandem, kapartner. Puno niyan sa programang Abogado Juan at your service. As in, data na po para haluyon pa. Aram ko, excited po kamo kung sisay ang sa tuya makakaibanan ta pirmi. Kada aldaw ning Sabado alas 10 hasta alas 11 ning pagkaaga. As in, maabot ko man pong ipaaram sa Indogabus na sa maabot na Disyembre, poon po sa bulan na Disyembre 2020, 2020, ano po. Duwang istasyon na po kang radyo ang sa tuyang sa indong pwedeng dangugan kan sa tuya pong programa. Ang Home Radio Naga 95.1, asin po ang OK FM Naga 97.5. So ipabisto ko na po sa Indogabus ang sa tuya pong kapartner, si Ate May. Urupak man po dyan. Ate May, good morning. Yes, good morning. Diyos marhay na aldaw ning Sabado man tabi sa imo abogado Juan, and Diyos marhay na aldaw ning Sabado man po sa satoya pong parahinanyog sa 95.1 Home Radio Naga, as nagdadaran po sa satoya pong Facebook, ang Abogado Juan Facebook page. Ako po nagpapasalamat and dakula pong orgulyo na ako po mapabilang and makaiba po digdi po sa popular program po. Iniyo po ang programang Abogado ni Juan at your service. Abogado Juan at your service. Okay. So, Ate May, inot-enot, nagpapasalamat ako sa imo pigpaunrahan mo ang sa moyang team na maging parte ka kan programang ini. Dakulang orgulyo po kan sa indong likod na maging magka-partner kita. So, Ate May, inot-enot, mangaras ang tao, kung tano ta Ate May ang apod ko sa imo. Di ko Ate May ka, lolo na ako. Lolo dyan, ano. Lolo Abogado Juan. At may halita ka nang nadadangog actually sa radyo, sa Energy FM pakadto, tapos kunya sa OK FM. Every afternoon, So, gulpi yung ka mga paradangog dyan. So, itong mga paradangog mo dyan, aram daw na magiging partner kita rin. Yung nga niyan ang mabibigla sigda. Kasi kung dati, ang FM format, ang sa kayong orientation, so baka mabigla sinda kada Sabado na madadawag na sinda ako pag morning. So, this time, kumbaga ko dati medyo informal ang sa to yung setup, at Abogado Juan. This time, medyo a little bit formal kasi matakil nga ni kita ning pero sa mga legal lang, matters. Totoo lang, Ate May, bako man talagang very formal. Yan lang talaga ang garo perception kang tao na pag legal apig orlayan. Medyo seryoso. Very serious, yes. Formal. Pero we try as much as possible na ang satuyang pag-explicar sa satuya pong mga paradangog sa radyo, mga paradalan sa Facebook o as in sa YouTube, mag-enjoy sinda as if ang lay parte kan sa indang pang-aral daw na pagbuhay. Ngunyan, may interest ka man talaga sa law.
Well, Ate May? sabi ko niya ako, gabos, aral nakakakaulay ako ng abogado. Diba? Na syempre, may mga, ako igwa man akong curiosity, may mga day ako aram na, nakaipan kong i-review, and magayon na opportunity iniyo sa Kuya Tabi Attorney John na makaiba, hindi sa imong programa. And of course, makarelate din itong mga tao na igwa man mga kahaputan na maiheras and maihapot sa imo. Actually, ang karayan talaga kanita, mas nakakonect ako sa publiko ninhulingan ita igo akong sarong layman na arog mo na actually parte na kang broadcast industry for quite a while na iyo man ang lalo pang mapaparani ang sa tuyang programa magiging instrumento na maging harani pa ang sa tuyang programa sa publiko lalo na sa tuyang mga paradangog. Maray na aga po sa inyo, boss. Welcome po giraray sa Abogado Juan at your service. And of course, kay Ate May. Yes, salamat po. And salamat po, Abogado Juan, sa pag-welcome po sa Kuya. And of course, salamat na po sa pag-welcome nindo sa Kuya. Sana po iyon kung ano ang suporta na itinaon nindo kay Abogado Juan. Paglaog ko, sana man di maribara si mga tao. So, thank you po. Salamat. Ate May, saan pala sa naisip itong pigulay-walayan ta kasabago bago nagpuan ang programa na ito bagang kumisan may mga nasasabatan ka man, ako man sa mga personal ta mga kalakawan na baad may mga kahaputan baga saro sa gigibuon di po ni Ate May na i-record ang sa idong kahaputan diyan sa kung diyan man kamusain na masimbagan ang sa indong mga day na lilinawan ng mga bagay-bagay na pwedeng masimbagan kan sarong abogado. Yes, pwede sila magdulok sa tuya pala pumasabatan kita sa sentro na may kahaputan sinda, isurat nila sa papel, itaw sa tuya. Ang problema lang Ate May, baad pagluwas mo sa studio at yan, may mag-arabang na sa inyo para maghapot. May text line, may Facebook. Kung may masabatan man kita dyan na may sindang cellphone, pwede sa tuyang itao ang kahapotan. Ang numbers po pala kan Abogado Juan at your service, naka-flash po sa tuyang screen. Bahala na po dyan si Director Ernie Cledera. Kuya Ernst. So we will try as much as possible to be very interactive. Mas i-activate na po ang sa tuyang telephone lines apart from the fact na may plano kita, Ate May, mag-reach out talaga sa inda. In fact, di ko pong mga nagharapot nahali sa ibang mga banwaan na pwedeng dumanan talaga. Mismo duman sa lugar. Na pwedeng ako o ika o kitang dua ma-interview ta talaga itong tao na may kahaputan legal right there and then sa panahon na yaong kita duman sisimbagon ta talaga ang sa indang kahaputan sa iling kuman Ate May, if you will agree baad mas mapaparanita ang programang ini sa inda. Yes, garo yan atabi sa Kuya attorney mini immersion sa Kuya. Iya po. So abangan po nindo kami dakulan mga nakaabang abangan po nindo kami ni Attorney John sa indo pong lugar, and of course ito pong go ka makahaputan, ifa-flash mo po yan diyan po sa screen. And of course, this program is non-political So kung igama po kamong mga imbitasyon na tutuyon mi para masimbagan tulos, ang katuyan, bako pong politika. Ang katuyan kang programa pong ini, Abogado Juan at your service, iyo po ang mapaugma ka mo. As in, matabangan ka mo sa indong mga problema para magkaigwa kita ng peace of mind. Aram tabaga, pag abogado, masabihin, ang iba, bakong affordable, mahal, na they need the afford, pero this time at least makakahapot sinda na mayo mo ning bayad. And speaking of bayad, let us pause for some reminders. Ini po si Ate May. As in iniman po si Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car,
home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko. Kaya ako makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libest Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Welcome po kita mga tugang sa programang Abogado Juan at your service. Kaibanan po siyempre ang sa inyong likod, si Abogado Juan. Siyempre. Kaibanan naman po si Ate May. Ate May, maabot ko daw kung may aram ka man ng mga tataramon na Latin. Pag nagsisimba ako, Abogado Juan, natatandaan ko, nakakasabay ako duman sa kantang Salve Regina. Pag nagsisimba ako. So, duman mga lain sa Salve Regina, Mater Misericordia. Or Salve Regina, gusto sabihin, Hail Holy Queen, Salve Regina. Aram mo, ligi sa tuyang programa, ligi sa Abogado Juan at your service, igo kitang mga pigdi-discuss na mga Latin maxims. Itong pigaapod na mga legal maxims na nag-define kan pigaapod na human relations. Itong kumbaga itong mga relasyon kan mga tao sa komunidad o maging sa laog kang sarong pamilya. Ngunyan, ang Latin maxim ta sa aldaw na ini, iyo ang conjunctio mariti et faminae est de jure natura. O natura, tama. The union of a man and a woman is of the law of nature. Yan ang English translation kan Latin maxim na ito. Ang bot sabihon, natural na akseptado kang kinaban, kang komunidad, kang mga pamilya, iyo ang pagsinaroan kan sarong lalaki asin sarong babae. The union of a man and a woman. Asin iyan pig-affirmar man sa tuyang family code, ta base po sa Article 1 kan family code, pigdi-define ang marriage. And Article 1 states that the marriage is a special contract. Special na ang kontrata between a man and a woman. Because marriage is an inviolable social institution. But sabihin, mayong pwedeng mag-raw-raw sa sarong kasal na balido, ninghulita ang pagsinaroan kang
sarong lalaki as in sarong babae sa sarong pigaapod na kasal, iyan protehido yan kan lay. Bako lang kan lay, pati kan sa mata kan man na Diyos. Ninhuli nga ni, sa Matthew 19, verse 6, pigsasabi na, what God has joined together, let no man separate. But sabihin, kung ano man daang pinagsaro kan man na Diyos, they dapat isuway kang tao. Kumbaga, kung nagsaruan na ang lalaki as in babae, as in nabasbasan niya ng kasal, maging civil o maging sa simbahan, iyan permanente na. As in, they dapat yan maraot. They pwedeng suwayon. So, alagad, sa tuyang lay, sa family code, in particular, ikaw man agad mga grounds, itong pikapod ng voidable marriages, may void marriages, void from the very beginning. Ngunyan, klarado na ang marriage talaga should be between a man and a woman. So, klarado yan sa lay, civil, maging sa matakang mahal na Diyos. So, may iba kang mahapot man lamang dyan. Iya po. Ano po, Abogado Hon, what about ito po bagang inaapod tang same-sex marriage na inaapod? Iyo. Actually, may mga quarters, may mga sektor sa tuyang komunidad o sa interong kinaban na talagang they're also pushing for the so-called same-sex marriage, which is, of course, in contravention to this particular legal maxim, itong Latin maxim na pigapod na conjunctio mariti et familiae est de jure natura. So, the union of a man and a woman is of the law of nature. So, but sabihon, yun yan ang kanaturalan kan sitwasyon, kaya iyo dapat ang sunod doon. So, nakakamundo sa parte ka itong mga sektor na nagtutulod niya ni same-sex marriage, talagang may pa man talaga. Although in some jurisdictions, pigtutugot na yan, pero di sa tuyang nasyon, mayo pang pigapon na same-sex marriage. Although there are certain quarters pushing for that, particularly the LGBTQ community. So, pero kaya may ikaw ka pa ibang mga kapotan. Dyan sa na-mention mo naman lang po subago itong na-mention mo naman lang subago itong mga void, pasadahan mo daw po kami, Abogado Juan, kang mga grounds para masabi mo na void ang kasal in the first, sa pinaka-puun pa sa ano kaya yan, halawig na diskusyonan yan. I-relate lang sa figure line tangon yan, halipat man lang sa tuyang oras, kung ang tutulog nga rin kan lay, maging kang morality nga, kan morals, yun nga ning opposite sex marriage, tapos mayo pa nga ning lay sa tuyang nasyon, manungod sa pwedeng pag inaguman kang same sex, itong whether homosexual or lesbian. Basically sa Article 46 paragraph 4 kan Family Code, iyan homosexuality, iyan lesbianism, maging ang alcoholism, habitual alcoholism, ito talagang parainom talaga, kumbaga sugapa sa arak, pati man itong pigapod na drug addiction. Kung nag-existed na yan at the time of even at the time of the marriage, dapat day aram ka itong kapartner niya kan sindapig kasal, tayon nga ni pigtago, there is concealment that constitutes fraud and one of the grounds for the nullification of the marriage. But sabihin, pwedeng ipanalify ang marriage. Alagad, ini yung mga sitwasyon na ini, kung
padagos magiraray sindang nag-iibanan. May cohabitation na pigaapod in spite of the fact na ang kapartner aware na kayan. Correct. So day na siya pwede nullify. Because cohabitation, yan pag-ibanan ninda, acquiescence on the part of the other partner cures the defect. So may consent na. Garo may implied consent na siya. Okay. Kaya day na pwedeng ipanalify ang kasal. How about Abogado Juan, halimbawa ngay ako, nagpakasal ako sa sarong lalaki, tapos bados na palan ako. At tapos day niya aram, ang sinabi ko sa iya itong aki. Pwede daw ba iya na maging ground para sa void ang samuyang kasal? Pwede siya. It's also one of the grounds na pigaapod tang fraud, itong concealment. Pagtago kan sarong babae na siya pala bados sa ibang lalaki. Tapos siyempre nagkaigwaman ng sexual relationship siya siyempre sa agom niya. Siguro naggalas ang agom pirang bulan pala nag-aki na. Ano yan? Kung talagang karon pwede siya maging ground to nullify the marriage. But mo ining grounds under Article 45 and Article 46 of the Family Code, valid ang marriage, but sabihin, because voidable lang siya. So hanggang day mo siya pigrereklamo sa korte. There should be a judicial order that will declare that particular marriage as nullified. Meaning it will only be nullified at the time of the order of the court. So both sabihin, they siya void from the very beginning. Unless talagang ireklamo mo sa korte, as in napurbaran mo sa korte na talagang igong fraud or concealment. Okay, how about Abogado Juan? Halimbawa may nangligaw nga sa kuya, sabi niya, nag-ilusyon. May mga, nagsabi siya, ako pag-aari, ako mga property sa araw gini. And then kinasal kami, natuklasan ko na may umanpalan. Pwede ko ba siyang kasuhan or pwede bang maging syempre nagulat ako, in-expect ko iba siyang arog kayo ng mga properties. Tapos katong kinasal na kami, na-discover ko na may umanpalan. Okay. Pwede ba maging void ang samoyangan? Voidable ba pag arog kaya? Day siya. Bako siyang ground to nullify a marriage. Aram mo kaya ang pag-aagom kaya should not be based on status, on property, on wealth, Kaya kung ikaman si babae nagtubod ka baga ngayon sa lalaki na mayamanan siya tapos it turned out to be not true, na bakong totoo, Maria ka pa na. Kaya patay ka nagpa-ano? Materyosong. Aram mo, dapat ang kasi nangyayari po kaya, di ba? Minsan, funny but true. Nangyayari talaga siya. May mga cases talagang araw gaya yan. Gano'n man lang yan baga itong, pag ngayon, makasal kita, itatao ko sa imo ang bulan. Oo. Tapos, ta ka ngayon, papadangaton ta kaya pala pirang daw pa lang after the marriage ceremony yan pala talagang gulpi ng dapat baguhon sa pag-uugali. Bago kinasal ang nag-irelusyonan baga they show the best of themselves. Hanggang sa mag-ibanan ka mo, duman pa lang matutuklasan si mga So sa hindi ko lang advice man sa tuyang mga paradangog kasi mga paradalan sa Facebook, sa radyo na kung kita baga we decided to engage and to get engaged and to get married. Panindugan ta. Aninhulingali balik kita do sa Article 1 kan Family Code na ang kasal po bakong simpleng decision lang. Bako siyang simpleng kontrata lang na pipirma na papel. Correct. Because it is a special contract of permanent union between a man and a woman for the purpose of establishing a family, pamilya. Kaya
dapat maging malinaw sa tuya, lalo na sa mga kaubanan nun yan na minsan itong mga Napuso, mga nahulog-tulog sa mga salang desisyon. Siguro suggestion sa mga magulang, ano ang tangmaray? I-monitor tangmaray ang mga aktibidades ka sa tuyang mga kaakian. Because kitang mga magulang kita man sana ang pwedeng sandalan ka sa tuyang mga aki. Bako lang po sa mga material na bagay, kundi sa pagplano para magkaigwaman sindaning maray na futuro. Correct. Alright. So, medyo... Alright. Posa mo na kita. Karoon na napundo ka. Oo, alright. So, May, so, dagos po kita. Abogado Juan, sa tuyo pong mga kahaputang legal, kan sa tuyo pong mga parahinanyog, sa tuyo pong paradalan sa Facebook Live, o yun na po ang sa tuyang apod na. Abogado Juan at your service. Apod na? Kaya abogaduhan? Apod na? Kaya abogaduhan? Pwede po tabi maghapot, abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biningaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na? Kaya abogaduhan? Alright, Abogado Juan, nag kitang sarong fan na LGBTQ, nagtuyo pa talaga sa tuyo para maghapot kan sa iyang kahaputan. Si Mr. Ray, dangugunta po sa iyang kahaputan. Ako po si Raymond Condition from Sipokat Camarines Sur, and manunggod po duman sa urulay na about sa same-sex union. Gusto ko lang pong maaraman kung ano si magiging karapatan kan sarong miyembro ng LGBT, bilang saro man ako sa miyembro ng LGBT. Ano si magiging karapatan kan sarong miyembro mi na about duman sa properties, sa adoption, sa claims, especially po duman sa claims pagka may na aksidente or may nagadan or kung ano man. Alright, ano pong masasabi mo duman, Abogado Juan, sa kahaputan kada saro sa tuyong mga paradalan ka sa tuyong programa, si Mr. Ray? Okay. Salamat Ate May sa kahaputan na yan. Ray, I hope nagdadalang ka ngunyan na aldaw, yan na Sabado, para madawag mo talaga ang kasimbagan sa imong mga kaputan. Nagpapasalamat kami nagpartisipar ka digdi sa muyang programa. Ate May? Nagtuyo pa talaga nagtuyo pa para talagang malinawan sa mga bagay-bagay na medyo na lalabuan man siya bilang miyembro kang LGBT. Tamang-tama ang tema talaga ngunyan manungod ngani sa kasal, sa pagsinaroan kan sarong lalaki asin sarong babae na may basbas ni kasal. Ngunyan, ikaw magkaibagang nagsasaruan, maging same-sex yan or different sexes, opposite sex, babae asin lalaki, pero may yung basbas ning kasal. Nag-ibanan lang. So, ang sitwasyon nindo tabi, Ray, kung igwa kang kaibanan, partner, pareho yan sa sarong sitwasyon na may nag-iibanan man na sarong lalaki as in sarong babae pero day kasal. So both of you are in the same situation na mayong basbas ning kasal. Sa lay kaya talaga ang kasal nagtatao siya ni mga pribilehyo ang pagkasal, ang marriage between a man and a woman in particular gives rise to certain rights and privileges pag-abot po sa parental authority and custody kan aki. Pag-abot po sa adoption, kung daisinda nag-aki, pwede mag-adopt, may pigapod kitang
legal adoption, siring man itong kung paano pagmanihar as in pagbarangaan kang propiedad. So itong property regime. Okay. So ini kay mga bagay-bagay na ini, mga pribilehiyo ni na yaon kung igwang basbas ning kasal. Kasi legal. Base sa family code sa tuyang nasyon. Ngunyan, kung same-sex union or opposite-sex union, mayong basbas ning kasal, so ang sindang pagsaroan bilang magka-partner, mayong mga pribilehiyo pero day nawawara ang pribilehiyo kang mga aki kaya nga ni dawa illegitimate but sabihon day kasalan mga magurang pero aki sinda kan sa indang mga magurang compulsory heir manggiraray heredera manggiraray ang aki o mga aki dawa day kasal sa indang mga magurang in the absence of legitimate children. Kung mayo sindang mga aki sa iba na kasal sinda na lehitimo ang aki ninda, they sinda excluded as heirs. So digdi po ninuli nga ni ta same-sex union mayong basbas ning kasal but sabihon ako personally I don't want to judge but sabihon man ninda yan, diretso ninda yan na mag-ibanan provided that their union will not affect the rights of others. They sinda makakadanyar kan ibang relasyon. Bawa ngaya itong ka-same-sex union niya, nagsisinaroan sinda nagsasaroan sa sarong arong, mayo man tong ibang kapartner. Man ibang aki sa iba. So, but sabihon, pigre-respeto ta ang sitwasyon na yan. Kan LGBTQ plus na nga unyan. Pag-abot man po sa mga propiedad na pigpundar ninda together, ninhuli nga ito nagpundar sinda ning sarong harong na nagsasaroan sinda, ang mag-govern po dyan, itong separation of property. Technically, kung ano man ang propiedad na binakal kang saro o na sa same-sex union, propiedad niya to. Tapos siya ang nagbakal. Ito bang kapartner niya, kung ikaw bang pigdarang propiedad na binakalan niya, na hali sa iyang kita, sa bulsa niya, sa iya man ito. So, mayo kitang pigaapod na conjugal partnership. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Separate man Okay. What if abogado Juan kung pag-abot sa claim sa gadan nga? Limbawa. Well, kung sa gadan o sisa ang nagadan. Well, kasubago na dangog ko man si hapot na pera kang property relations ninda, nasailing ko ang dapat mag-govern dyan itong separation of property. Kanya-kanya. Depende sa inda kung talagang gusto ninda ning garo may absolute community ang sa indang mga propiedad. They share each other's property because they live in the same house o under the same roof. Tapos naunambitan pa na paano ngayon kung nag-adapt man sinda ning aki sa law karon may parang babae ang sarong babae nag-act as the father and ang saroman the mother nagsinaroan sinda hapot niya kung pwede sinda mag-adapt. Unfortunately mayo pa po sa tuyang adoption laws na pwede mag-adapt ang parehong lalaki, parehong babae. Ninuli nga ni ta ang unbiased nga ni kang lay sa ngunyan, even on grounds of morality, kay puhan daa subuot na magdakula ang aki sa sarong environment na igong father figure igong man mother figure na siri man kang ibang mga aki na parte kang sa indang pamilya. So mayo kitang lay na nagtutugot na pwede mag-adapt unless talagang
kumbaga para sa kapakanan kang aki na na hirakman na paano siya magiging heir baga katong mga magulang niya na same sex, paano na sana si mga property kayan sa mapapaduman kung mayo na ini mga magulang niya na same sex union. So saro yan sa mga mga dakulang question nga ni, but under our civil laws, they man compulsory heir ang sarong taho na they man legally adopted. So pag ang sarong aki legally adopted, magiging lehitimong aki siya. So he will enjoy the rights and privileges of a legitimate child, and as a legitimate child, he or she will be a compulsory heir, but not in the case of a same-sex union na mayo nga ning benefit of marriage. So yan nga ang problema. So madepende na yan sa sa mga kapamilya man katong sa indang nagtitindog ng mga magulang who belong to the same sex. Yes, so correct. And ang bagsak man giraray sa family mo giraray abugadoan. So ayun, thank you. So technically, heirs talaga kadto in the absence of ascendants and descendants, ito talagang blood relatives niya, next of kin. So pwedeng kumana si mga magurang, mayo nga ning aki, si tugang. So itong nearest blood immediate relative. So iyan talaga ang problema. Tamayong derechos talaga ang bakong legally adopted. And same-sex union, they must makaka-legally adopt under Philippine law and under the laws of many jurisdictions around the world. Tapos itong hapot mo nga ni, manood nga ni sa claim sa gadan. Halimbawa baga ngaya, tibadang sabiyon niya, nagkurang naman sinda nag-ibanan for a long time, same sex. Tapos tagadan itong partner niya, sisay ang may diretso duman sa... For example, si abo ngaya or tama ba? O sisay ngaya ang tama, itong abong nagadana, sisay ngaya ang kung cremate. O bago nga ni makaabot pa kita sa cremation, sa pagbilar na lang, sisay ang mapili kung sa imbibilaran. Sa harong ninda o sa sarong neutral place na kung saan yaon man itong ibang mga relatives. Maray kuta na ang sitwasyon kung mayong problema sa mga relatives katong nagadan. Good faith gaya sinda. But sabihin, akseptado ninda ang sitwasyon na siring kaiyan. So mayong problema yan. So duman kita sa ikaduwang hapot. Ano tong ikaduwang hapot, Ate May? Alright, ikaw pa kita nga ikaduwang hapot, Abogado Juan, damugunta po ang panduwang kahapotan ni Mr. Ray. Saro pa po sa gusto kong maaraman din itong example, nag-ibanan ako tapos si partner ko sa sarong harong. Then later on, nagsuhayan kami ano po si magiging pwedeng barangaan sa samuyang propiedades na nasamuyang na ipundar na duwa. Ano po ang mga legal na pwede ming maaraman regarding dyan sa urulay kang batas kang ano kaiya na pwede may mapagbaranga-bangaan since kami nagkaibanan and nagpundar sa kada saru para sa muyan duwa. Ano si pwede may barangaon na properties, and kung sakali man the same time magkauga kami ng pamilya, nag-adapt ako or kung siya, ano si pwedeng maging rights katong sarong tao regarding duman sa aki na ano nindo, inaalagaan nindo. Yun. Pwede ko pong, kung pwede mi pong maaraman itong mga bagay na arog kaiyang sa isyong iyan. Okay, so ang hapot ni Mr. Ray, nag-ilibanan sinda Abogado Juan kan sa iyang partner, tapos pagkatapos pagsuruwayan ninda, ano nang mangyayari duman sa properties ninda duwa pagkatapos ninda magsuruwayan? Siring kan pigsabi ko na kasubago, Ate May,
ninhuli nga ni ang sa indang pag-ibanan, same-sex union nga ni, mayong kasal, bawal man nga ni, kung bawal nga ni, kung mayo nga ning diretsos ang babae, lalaki na nagsaruan na they man legally adopted, for example, they kasal, tapos may mga propiedad na pipundar sinda, separation of property manggirarayan. Kung ano ang sa diri kang lalaki, sa iya man. Kung ano sa diri kang babae, sa iya man ito. Unless tugot sinda na barangaon yan equally sa indang dawa sinda magsawayan. Siring man yan, didiyo sa same-sex union. Ninhuli nga ni tamayong benefit, no benefit of marriage, mayong basbas ng kasal, so mayong pribilehyo na pitatao sa siring na relasyon an sa tuyang lay. So, kung masuwayan sinda, halimbawa, sabi nga ni Ray, ano mangyayari sa mga proprietary sinda? Well, technically, separation of property yan. Kung anong property kang sarong lalaki na may kasaruan na sarong lalaki man o babae sa babae, kung ano man ang propiedades kang kada saro na piglaog dyan sa indang pag-ibanan, sa sarong-harong, kanya-kanya magirarayan. Unless, igwas indang agreement, pagkaintindihan na kung sinda baga masuwayan, okay, nag-abot sinda sa sarong pag-uryunan na sa pagsuway ninda, banga sinda kan sa indang propiedades. May man problema dyan. Because that is a voluntary, that is a choice, a voluntary choice. Kanlang masara sinda. Kung ano man ang gigibo ninda sa indang mga propiedades. Ngunyan, duman sa kahaputan, manungod sa adoption, tanadaw ko gariwa pa siyang pahabol na hapot dyan, nasimbagtan na yan kasabago, itong manungod yan sa adoption, siring mayan kang pag-ibanan kang babae and lalaki na nagtitindog bilang mga magurang sa sarong aki na bako ninda, pero di ninda judicially adopted. Mayong legal adoption. Pareho man ang epekto kayan. Kung same-sex union, igwasindang atama ng aki, pero di man yan legally adopted. Di man yan pigtutugot kang batas, kang sa tuyang lay. So, they sinda konsideradong legal heir. Di man sinda konsideradong lehitimo mga magurang na igwang legal parental authority. Ang igwa sinda, pwedeng maging guardian sinda. Pag-abot sa eskwelahan, yun nagtitindog na guardian. Sa iba pang mga aktibidades kang mga aki sa eskwelahan, mag-guide. Na iyo ang mag-guide sa inda on a day-to-day basis. So, iyo lang yan ang masasabi ko manungod yan sa kaputan na yan ni Mr. Ray. Pero sa papers, mayo, sindang di sinda kaibanan duman, of course. Kasi di man sinda, di man ninda legally adapt itong aki. Di ninda legally adopted itong aki. So, itong aki, di man konsideradong legal heir. Kan ninda bilang mga nagtitindog ng mga magulang. Alright, kada ko ipakita ang mga kahaputan sa satuya pong FB page. Dahil man po paglingawan na i-like ang Facebook page kang Abogado Juan or Abogado Juan at your service. As in po, ang satuya pong Abogado Juan at your service hotline numbers is saved na po ito sa idong mga cellphone. Ang satuyang duwang hotline numbers, iyo po ang 0929-259-5441. Ayan, ulitin ko po ha, 0929-259-5441. So, sa cellphone number, 0927-431-3899. Ayan, ulitin ko po, giraray 0927-431-3899. So, yun po sa ito yung mga hotline numbers. Kung po kamo mga kahaputan, alagad, mayo na po kitang oras para po sa iba pang kahaputan, kaya i-save po nindo or i-reserve po nindo sa inyong mga questions sa susunod ta po na episode.
madali lang talaga ang oras, Ate May, ano? Kaya data naman papagbigyan na iba pang mga naghaharapot ngunya na Sabado. Kaya sa punto pong ini, i-announce na Ate May ang sa tuyang mga ang rankings, ang rankings, ang standings, ang ranking and standings. Kadto pong mga jingles na pigborutuan ta po sa paagikan online votation sa Abogado Juan page. So, data na po magparapahalo yun. And nanggara na po according to ranking from 3rd to 1st place, as in ang 1st place, iyo ang sa tuyang magiging official jingle ng sa tuyang programang Abogado Juan at your service. As of 12 midnight, Kasubanggi, November 27, 2020, uya po ang standings. Ang 3rd place, nakakuha po nin 225 votes. Wow. Online votes. And 2nd place, nakakuha po ning more than 1,400 votes. As in, ang 1st place, na iyo po ang magiging official jingle kan Abogado Juan at your service, nakakuha po ning more than 1,800 votes. Sa Erisay po yan. 3rd place goes to Engineer Jiv Barosa of Kanakman, Camarines Sur. As in po, ang 2nd place, iyo po ang Sarong Taganaga from Abelia, Naga City, si Mr. Juan Villanueva. As in, ang 1st place, iyo po ang kompositor na si Ildefonso Celo Cangoa, Camarines Sur. Wow! Congratulations po sa yung mga winners. Congratulations! Oo, and syempre, prizes, Abogado Juan, banggiton ta ang mga Marines City. Oo, syempre, kasi yung mga nanggana, po kita rin sa 3rd prize, makaka-receive siya ng 5,000 pesos. In cold cash. Yes. Plus, kaibanan ang plaque, as in, Abogado Juan souvenir item. Yan, 3rd prize yan tabi, Abogado Juan. So, 2nd prize man, makaka-receive ng 7,000 pesos. Plus, of course, plaque, Abogado Juan souvenir item. Yan ang 2nd prize. Ang 1st prize, syempre pa, makaka-receive man ng 10,000 pesos. Plus, a plaque and Abogado Juan souvenir item, and syempre siya ang magiging official. Oo. May bragging jingle. Bragging right. Sa tuyang programa. Correct. But it doesn't necessarily follow, Ate May, na itong ibang jingles, kung magtugot man sila, pwede taman i-play from time to time sa tuyang programa. In fact, pasalamatan ta po sindat, minhuli po ta talagang magagayon gabos ang sa indang mga entries. Sino man po itong iba pa na di po pinalad, alagad talagang mga maray ang sa indang mga composition, they will also receive certificates of appreciation from Abogado Juan. Wow. So congratulations po sa mga nanggana, and of course naman po sa mga nagsali. Thank you so much. Dangugunta na po ang 3rd place, ang kompositor, si Engineer Jiv Barosa. An sa imong problema, tatawan ng solusyon. An malabong bagay-bagay, palilinawon. Tauyan na si Abogado Juan, matrabahon, makatao, pulido, ariglado. Abogado Juan at your service. Sa imong karapatan nung kang malis, syertong may kasalan lang ang maliligis. Taan serbisyo, matalos nung kang mabiribid.
Kaya dai magduwa-duwa sa pagdulog sa iya. Ang gabos na aram ni Juan, ihihiras niya. Kaya madyan ka mo, digdi sa sigurado. Abogado Juan aprobado. Abogado Juan at your service. Uyan naman po ang second place, si Mr. Juan Villanueva, Canabelian, Naga City. Legal advice or any advice, mga hapot sa isipan, may kasimbagan. Sagot ka dyan, sagot ka dyan. May abogadoan na ipaglingawan, nagsisirbe ng Thanos for everyone. Abogadoan, sa tama lang yan, pampublikong serbisyo maaasahan. Abogado 1111 at your service. Yan, 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 yan. Abogado 1111 at your service. Yan, 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 yan. Si Abogado Juan. As in our first place, iyo ang magiging official jingle kan Abogado Juan at your service. Iyo po ang kompositor na hali po sa Goa, Camarines Sur, si Mr. Ildefonso Ilde Celocelo. Congratulations po sa Indoga Boss. Dawagunta po. Ako po si Ildefonso Celocelo Jr., 52 years old, taga Goa, Camarines Sur. Sarong folk singer, as in kompositor ng mga Bicol songs. Bali, nagpuon pa akong magkagawa ng idea digdi sa songwriting contest, sa jingle making contest ni Abogado Juan. Kang nasabihan po ako sa ko yung amigo na igodaan ng pa-contest sa Facebook. Then, pernubarang kong mag-givo, and sa tabang man kang sa ko yung amigo, si Mr. Mel Perico, para maka-record, and hanggang na-record mo si kanta, nakasubmit kami, and swerte man, nakalogit nung yan sa top 3. Kahaputan, ihahanap kasimbagan, mga daina sa sabutan, tatawanin kalinawan. Aramon ang diretsyos, asinan hangganan, libreng sisimbagon, ihapot mo lang kay Abogado Juan. Serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga gubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutukaron, ihabot mo lang kay Abogado Juan. Abogado Juan at your service, tatabangan ka, tanganing maintindihan mga legal na problema, mayong inaapilan, katotoohan sana, tama-tama, ang sala-sala kay Abogado Juan. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now.
Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko! Kaya ako makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Abogado Juan at your service. Alright, ini po si Ate May. Gusto ko po magpasalamat sa gabos na naghinanyog, gabos po nagdalan, asing nagdangog, hindi po sa satoy pong programa. And gusto ko man po magpasalamat kay Abogado Juan sa pagtuo po sa kuya ng oportunidad na makaibanan po siya digdi po sa satuyang programa. My pleasure, Ate May. As in, dakulaan man na marayan sa kuya pagpapasalamat sa imo, sa pagpaonra na maging parte na kan satuyang programa. Basta baga sa tama sana kita. Basta baga sa tama sana kita. Ano? Inutropay. Taan tama-tama, ang sala. Ini po si Abogado Juan at your service. Ngayong inaapilan, katotoohan sana, taan tama-tama, ang sala-sala, ki Abogado.